Sabi ni Komendador, nagsasayang daw ang government ng pera sa impeachment. Ang problema daw natin, baha. Dito sa video na to, ipapakita ko sa ating mga kababayan kung anong klaseng panluloko ang ginagawa ng administrasyon na to sa sambayan ng Pilipino. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandiyan lang ho sa baba. Pagkatapos ho natin pinanood itong ikangalantarang panluloko ng administrasyon na to sa ating mga kababayan, re-rekta ho tayo dito sa programa nitong si Attorney Edward Chico dyan sa True FM. Amoy Chico, matindi ho ang pamagat pa lang ng programa nitong si Attorney Edward Chico, talagang malupit na Amoy Chico. Unahin ho muna natin to, tingnan nyo naman ho ito. Nung nakita ko to, sabi ko ba pumping ano to parang modular pumping station to mobile pumping station to tingnan nyo naman ho, talagang pwede mong ilipat-lipat ng lugar, di ba? Okay na sana eh. Okay na sana dahil yung tipong, ang galing naman. DPWH, kontrabaha. Yung pangalan pa lang yung nakapaskil pa lang sa gilid. Yan Oplan kontrabaha. Di ba? Matindi talaga. Paano kayo? Grabe talagang puspusan ng ginagawa nitong si DPWH Secretary Vince Tison para talagang masawata ang baha sa ating bansa. Matindi. Hindi mo na kailangan ng kuryente. Yung generator, nandyan na kagad eh. Tingnan nyo ito mga kababayan. Kasi ang problema dito, gusto ho nilang pahupain ang baha sa ilog. Manadyan yan. Ano na naman ba salamang gumagana sa mga utak nito mga bang nito? Ang dami pwedeng maglagyan, hinikop nyo yung tubig sa ilog, tapos itinatapon nyo rin sa ilog, palakpakan. Tapos binibidyohan. Oh, bira. Ganon. Para lang sa publicity, para lang may pakita na mayroong pumping station, o mobile pumping station. Ayan eh Diba? Yan ang problema. Dalhin nyo yan doon sa mga baha. Kaso saan nyo naman itatapon? Di ba saan mo naman itatapon yung tubig? Sa tingin ko yun lang talaga gamit niyan. Kukuha ka ng tubig sa ilog, itatapon mo rin sa ilog. Ganun. Tuloy natin, ito. Hindi pa ako natatapos yung sandamukan ng mga video ng ating mga kababayan sa nangyaring napakatinding baha dito sa Luzon. Panoorin natin to. Nasaan na yung mga loyalistang vlogger? Pag ang Davao ang binaha, ang daming sinasabi. Lugar nyo na mismo ang binaha. Anong masasabi nyo? Dahil ba ay kaalyado nyo? Wala na kayong masabi? Masyado naman yan. Huwag naman ganun para sa mga Talyanista Tensay Mata. Huwag naman ganun, di ba? Hindi pwede yung porket kaalyado nyo si Marcos Jr. kahit nagkakahindot-hindot na administrasyon niya, tahimik pa rin kayo. Huwag ganun. Napapansin niya ng ating mga kababayan. Diba? Diyan mo makikita sa sarili mo na bias ka. Yan. Makikita mo yun sa sarili mo. Ito si Mother. Panoorin natin. Kay Sandy ko, alam ko na yun eh. Kahit hindi magsalita si Sandy ko. Siya ang presidente, withdraw ni Pangadanan sa landbank. O di pinirma niya. Siya ang pinaka-mastermind. Napakatanga ng Pilipino kung hindi alam yan. Yan. Mahalat yan. Magalit na sa akin kayo mga peace and order. Pero kawawa ang Pilipino. Maawa kayo sa kababayan ninyo na naghihirap. Yan. Do not follow one person. Follow the Filipino people. You understand me? Do not protect one person. We are sovereign power of the world. The Filipino people. Not the only one. Siguro nagdadasal kayo na si Marcos protektahan yung demonyo. Udas, mali kayo. Protektahan yung tao, nagugutom na. Ayaw natin ng magulo. We want peace, but Marcos, resign. So that you are the best president I will ever heard. Resign, because you cannot manage. May hugot tong sinanay, may hugot to. Dahil may hugot tong sinanay, punta na tayo kay Ma'am Mariel. Kanina pa to kaninang umaga pa to. Pakinggan natin kung ano yung hugot ni Ma'am Mariel. Kasi madalang lang magsalita to, kaya pagka nagsalita to, pinapanood natin. Panoorin natin mga kapatid. Ito lang sounds. Beautiful Samar Island today. And I realized na ang common sense pala ay hindi ganun ka-common. Lalo na doon sa mga people na sabi nila, sobrang talino nila, ganyan, na-treat pala nila lahat literally. Gusto ko lang i-share sa inyo na nag-resurface ulit yung video na ginawa ko back in 2022. Ginawa ko yung video na yon kasi si Robin tumatakbo noon. And praise God, bait ng Panginoon, mahal naman siya ng tao. So anyway, nung panahon na yon, nung tumatakbo siya, sabi, si Robin Padilla hindi qualified kasi hindi naman niya nagtapos ng pag-aaral. So kinorek ko yon. Sabi ko, si Robin nakatapos ng criminology. Tapos tinatanong din ng mga tao, anong gagawin yan? Ang trabaho ng isang senador ay gumawa ng batas. So sinabi ko na nasa bilibid pa lang siya, gumagawa na sila ng batas. Tinake yan ng literally. Siyempre, hindi ka naman makakapagpasa ng batas kung hindi ka senator, kung hindi ka legislator. Pero siya po kasi yung case study niyan. Siya po kasi yung dahilan kaya nabuo yung pag-amend nung batas na yon, known as the Robin Padilla Law, ang RA 8294. So eto na nga. Sa tingin nyo ba, tayo yung mga matatalino dyan, nung ginagawa yung batas na yan, nung dinadraft yung batas na yan, sino kaya ang pinuntahan nila? Question, in-interview, kinausap para makagawa ng batas. Sino? Diba? Talaga, ano ba nangyari nung panahon na yon? Ano yan eh. Yan yung Presidential Decree 1866. Nung dineclare ang martial law, nagkaroon ng matinding punishment ang mahuhulihan ng baril. Kasi nung panahon na yan, matindi ang rebellion. Kaya ang naging sentensya niyan ay kung hindi death sentence, life sentence. Ngayon, nung tayo po ay nangulungan,
nagkaroon ng pagkamulat yung ating mga mambabatas. Nakita nila na ang tagal na nito, martial law pa, 1995 na, bakit hindi pa natin to naamendahan? Kaya po nagkaroon ng mga public hearing. Kasi hindi naman po pwede na mag-aamenda ka ng batas na hindi magkakaroon ng public hearing. So, diyan po sa isinagawa na yan, nagkaroon po ng mga interview sa amin, diyan po sa Bilibid, sa New Bilibid Prison. At siyempre po, alam po ninyo, hindi lang po daan ang apektado ng batas na yan. Katunayan, nung pumasa yung batas na yan, na RAA 294, libo po ang, ulitin ko po libo po ang nakinabang sa batas na yan. Marami po ang lumaya. Kaya yan po ay hindi naman po, ang tawag nga nila po dyan sa informal, hindi po formal, informal, ay Robin Padilla Law. Dahil nagkaroon po ng pagkamulat nung ako po ay nakulong. Yan po ngayon ang nagpababa ng mga sintensya ng mga bilanggo na masasabi pong nagkaroon ng hindi patarungan. Dahil nga po dyan sa tinatawag natin na PD 1866. Ang mga gumawa po niyan ay si Senador Ramon Revilla Sr. at si Congressman Raul Daza. Sila po ang mga naging author niyan. Opo, tinatawag na po ako. Tawag na nga kami. Okay. O sige. Tinatawag na to siya, nabitin ako dito kay Ma'am Maril. Anyway, naiintindihan na ho yun ha. Binabas kasi ng binabas ito siya. Wala namang problema kung talagang valid yung pambabas eh. Kaso pilit na pilit pagdating dito kay Senator Robin Padilla. Ang bilis yung makahusga ng ating mga kababayan, especially yung mga matataas ang pinag-aralan. Wala naman sila mga bitaw. Ang gagaling nila manghusga ng mga kapwa nila, di ba? Hindi naman sila manalo-nalo kahit barangay captain. Kahit ano pa taas yung pinag-aralan mo. Ika nga, yung pagkatao mo, nababasa yan ng mga tao. Kahit ano pang cum laude, naging abogado, naging kung ano pa mga naging estado mo. Tumatagos ang pagkilatis ng ating mga kababayan. Diyan sa mga diploma na yan, nakikita nila talaga kung ano yung pagkatao. Nakikita nila kung handa ka bang magserbisyo, handa ka lang tumanggap ng maleta galing kay Saldi. Okay, punta na tayo dito kay papalapan natin Senator Robin Padilla. Pag nagkataon, Vice President natin yan. Punta tayo dito kay Amoy Chico. Hey. Anong istasyon sa akin, ano ito? Kung magsalita kayo, parang madedemanda tayo ng libelo. Pero maraming salamat po sa mga big boss po, sa mga bossing natin sa News 5 dahil, again, nabigyan ako ng chance. Alam niyo, sa totoo lang tinatanong ko nga, bakit ako ang kinuha nila? Kasi mas marami namang magagaling na available dyan. Nung minute na ako ng mga bosses, sabi ko, andyan si Atty. Jess Falsis, ba't hindi niya kinuha? Sabi naman nila, Atty. pasensya ka na, pero medyo alanganin. Kasi nga hindi pa sure kung mapapa-oo siya. O sabi ko, ba't hindi na lang si Christian Isguera? Mabait yun kasi Christian, di ba? Or si Atty. Oliva, kaya lang masyadong legal. So, anyway, binola-bola po ako ng mga big boss natin dito sa News 5. Hanggang lumabas ang katotohanan, wala silang budget. Yun lang ang dahilan. Nagtitipid kaya ako kinuha. Pero huwag kayong mag-alala. Ito po ang programa na magpapabago sa inyong buhay at magpapataas sa ratings po ng True FM 105.9. Ito po yung programa na pag-uusapan ng iba't ibang maiinit na balita, magbibigay ng tagay, legal na paliwanag at pakikinggan ang inyong mga hinaing at banat. Tandaan niyo po, ang programa ay Amoy Chico dito lang po sa 105.9 True FM. Laging Palakpan natin itong si Atty. Edward Sigo. Magaling naman talaga. Hindi lang magaling magpatawa, bagkus talagang pagkakumalati sa mga issue, makikita mo na pinipilit niyang gumitna. Kahit medyo alanganin na, talagang igigit na niya pa rin sa sarili niya. Usaping impeachment, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, confidential fund, di ba, kay Senator Bato de la Rosa. Lagi niyang, kahit alanganin, talagang ginigit na niya pa rin yung sarili niya para hindi magmukhang bias yung pag-aanalisa niya. Kaya naman, ang daming gustong makinig sa kanya. Kasi hindi kargado yung mga sinasabi. Para tayo dito sa PH Update, di ba? Ang daming gustong umambay sa atin. Kasi di tayo bias. Hindi tayo bias, Duterte supporter lang. sa iyo kapatid at mapapanood nyo din po pala kami sa 1PH from 9 to 10 PM. So direct telekas po ito. So kung bago kayo matulog, bago kayo maglabing-labing, di ba? Ni Mrs. Pag gusto nyo panoorin yung show namin, welcome po kayo. Ang oras po natin ay alas 5:32 ng hapon. Hindi ko lang alam, Philippine Standard Time ba tayo dito? But I would assume So para sa ating buena mano na araw na ito, unahin na natin yung poll question of the day. So malaya po kayong magbigay ng opinion ninyo. Kung gusto nyo mag-text, gusto nyo tumawag, you can do this. Ito po yung ating poll. Pasado ba sa iyo ang naging pagtugon ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa epekto ng habagat at mga nagdaang bagyo? Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Grabe naman, wala pa nga mahiya agad. Mamaya sabihin nila hindi sila sang-ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Napaka-unfair naman yang sino bang may gawa ng ano na yan, ng mga natunog na yan, di ba? Hindi nyo man ako stinger, hindi man ako namimohan. So anyways po, maganda po ang pag-uusapan natin sa hapong ito dahil napakarami po tayong mga issue na bubusisiin. Sabi ko nga dito po, hindi uso ang chismis dito, pero kung kinakailangan pong magbadagulan, gagawin po natin. Para sa mga kapatid natin gustong magpadala ng sagot o komento, malaya po kayong magtanong o magbigay ng opinion. Maaari nyo pong i-check ang aming Facebook at YouTube. Live po kami. Hanapin lang ang Amoy Chico live stream sa 105.9 True FM sa Facebook maging sa YouTube po. Or kung gusto niyo, pwede kayong tumawag sa aming True FM official hotlines. Ang number po ay 8689-329-3289. Ulitin natin. 86, parang lasing na ako. Ulitin po natin. 8689-3289 or 8689-3290. Ang maganda po ito, kahit bobo kayo, pwede kayong magbigay ng opinion. Hindi ko kinakailangan matalino dito kahit may na umintindi. Maaari ko kayong makialam. Dahil dito sa Amoy Chico, lahat po ay may boses. So ang pag-usapan na natin yung mga pinakamainit na balita sa isang mabilisang tagay lang po. Ito po yung mga nagganap itong araw na ito. Ang ating pong unang balita, patay po sa hagupit ng habagat flood control project sa Cebu, sinimulan ng imbestigahan ng Office of the Ombudsman.
Habang iba pang palpak at substandard na proyekto, iimbestigahan na rin ng Senate Blue Ribbon Committee daw. Headline number 5, malakihang tapyas singil sa produkto petrolyo, ipatutupad bukas. Ayan, may good news naman pala. So yan po ang mga balitang magdidikta ng usapan ngayong hapon. Tandaan nyo po, isang oras nyo akong kasama ha. Samantala, dako na po tayo sa ating walang chaser segment. Diba? Ang mamaganda sa show na ito, Ano ba naman yan? At agay, walang chaser. Pambira, matapang pagka ganun, no? Hard. lahat ng segments ko, walang memo. Mabibigla na lang kayo, sasabihin ko na lang. So nandito tayo sa walang chaser segment po. Unahin natin ang pinakamainit na isyong lahat na tayo ay, mga issue po na tayong lahat ay dapat may pakialam. Basahin po natin ang ating pong mga balita para sa araw na ito. Ito po ang ating item number 1. Umaakyat na sa 12 ang bilang ng patay sa pananal flood control projects. But of course, at the end of the day, it's really all about corruption. Pero kung ako po ang tatanungin ninyo, malaki talaga ang problema natin lalo na dito sa Metro Manila because to begin with, and if I don't know kung na-realize nyo po ito, ang Metro Manila po ay nasa mababang lugar po to begin with. Lalo na po yung navotas or nandiyan pa dagdag mo pa yung Malabon. At kung maalala ninyo, di ba nung araw nagkaroon ng reclamation project dyan. So mas lalong kawawa ang mga residente dyan kahit nga walang ulan, bumabaha dyan kapag high tide. So yan ang unang-unang problema natin. Pangalawa, yung usapin po ng jurisdiction. Ang MMDA, for example, supposedly they should be in complete coordination with our LGUs, pero nagkakaproblema kasi yung mga discarte kung magkamisan hindi po coordinated. Nakakalungkot isipin na ang MMDA, for example, sila po ang in charge sa mga malalakihang karsada, yung mga national street, along national highways, pero yung mga loob-loob po dyan, ang may jurisdiction dyan yung mga LGUs at kung magkaminsan, nagkakabangga sila ng koordinasyon and that actually would pose a lot of problems. May mga pumping stations po tayo supposedly pero hindi naman gumagana yung iba. At ang higit sa lahat po, kinakailangan natin ng physical na infrastruktura. Kasi kung titignan nyo po, sa totoo lang, hindi po pasok sa international standards yung ating mga drainage, masyadong maliliit. Kinakailangan po hukayin yan, palakihin. But what can we do? Parang hindi ko maintindihan bakit nagkakaproblema. At higit sa lahat, dagdag nyo pa yung katotohanan na ninanakaw nila ang pondo ng bayan. Ang bagyo pa naman, ang tindi, pag dumating ang bagyo talaga, wala kang magagawa, lalo na kapag mabigat. Sa tingin ko yung mga bagyo, galit na galit sa Pilipinas, alam nyo kung bakit. Kasi isipin nyo sa Amerika ang pangalan niya halimbawa, Hurricane Cassandra. Tapos pagdating dito, Guring. Di ba? Kung ako din yung bagyo, mapipikon ako parang sila ulo ng mga to. Parang mga tanga lang, hindi nagalit ako. Anyway, nagpapatawa lang po tayo kasi nakakatawa talaga yung mga kasalukuyang effort ng pamahalaan. And this is something na hindi dapat nating i-blame sa gobyerno ni Bongbong Marcos because this has always been systemic. Nung araw po ito at matagal-tagal na po natin talaga ito problema pa. Anyway, basahin lang po natin yung ating pong pangalawang balita po, ang ating pong Mga aming instruction na kay Atty. Edward Chico, huwag mo nang isisi kay Marcos Jr. Alam naman natin, may marami siyang kasalanan pero huwag mo nang ipagdudulan na talagang sobrang lala sa kanyang administrasyon. Diba? news item number 2. Number 2. Lumapo pa sa Malupit ho itong programa na to ni Atty. Edward Chico. Diretso muna tayo kay Senator Alan Peter Cayetano. Mas marami ho tayong masasagap na malulupit na impormasyon ngayong mga panahon na to. Umpisa na ba? Ngayon ay pagpapatuloy na ang hearing dyan sa mga manumalyang flood control projects sa Senado. Malalaman ho natin yan kay Senator Alan Peter Cayetano. Good. Praise God for this opportunity. Makasama kayo at makausap kayo ulit ngayong gabi. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kababayan, aking po mga kapatid, mga magulang, Facebook family sa Luzon, Visayas at Mindanao, sa ating mga OFWs, magandang araw po sa inyo, depende kung nasaan po kayo. So medyo tahimik yung weather ngayon sa Metro Manila, but the last few days ay grabe po. Ang baksak ng ulan, maraming nagsuffer ng ating mga kababayan, yung pong sunog at saka flooding, napakalaking perwisyo. Of course, first and foremost, yung physical safety, yung death, yung magkasakit po. And then secondly po kasi yung sunog talagang ubos. Yung mga pinag-ipunan sa bahay, yung bahay mismo, memories, di ba, yung mga pictures, yung mga gadgets. Halos ganun din yung baha many times. Of course, mas maraming natitira, but dun sa mga, let's say, binaha yung buong first floor, grabe po talaga ang loss at at yung nawala sa kanila. So, iugnay ko yon sa topic natin tonight. Bati muna, Jocelyn Ishiyama, hi. Mael Rubiano, shout out din sa iyo. Ryan J. Kilatan, Pagdanganan. Joy Sentere, Henry Santos, Yeth, Kalay, magandang gabi po sa inyo. Yung mga OFWs natin mga kababayan, kung nasaan kayo, sabihin nyo rin para mabati po natin lahat, no? Mga kapatid nating Muslim, Assalamualaikum. So tayo po ay nakikiramay sa lahat po ng talagang tinamaan na naman ng calamity na to. Ongoing pa rin sa ibang lugar. May alert levels pa rin kaya nakikiramdam. So ang topic natin the past few days ay purpose, no? So let me go to that. But remember, we always start by thanking God. Kahit anong hirap po, kahit anong pinagdadaanan, kahit anong lungkot, there's always something to thank God for. So dun po sa mga dating lugar na binabaha o yung hanggang dibdib pero ngayon ay baha pa rin pero hanggang bewang o hanggang tuhod na lang, di ba? Talagang thank you Lord. Sa mga lugar na dating binabaha, ngayon hindi na binabaha, thank you Lord. Sa mga lugar na hindi binaha, di ba? Salamat din po sa Panginoon. Of course, nagdadamdam po, hindi sa Panginoon pero kung kanino man dapat magdamdam or simple lang na malungkot or galit yung iba, especially sa areas na hindi dapat nagbaha pero nagbaha. So whether yan ay dahil sa corruption sa flood control or yan ay dahil sa pagtapon ng napakaraming basura, whether yan ay may katabi ka kasing subdivision na kinuha yung creek o tinakpan, or whether dahil nga biglang napuno yung isang lugar at massive urbanization kung tawagin or rapid urbanization or mas mabigat yung massive rapid urbanization, no?
So marami pong mga dahilan ng baha. But having said that, the point is lang po, whether it's for our own life, whether it's for the opportunities, whether po may pinagdaanan tayo na hirap, pero may kapitbahay po tayo na napakabait na tumulong sa atin, or may public official tayo, maging kagawad, SK, mayors natin, governors, or national government, di ba? So shout out po sa DSWD, CSWD, kay Secretary Rex, sa lahat po, sa provincial, municipal, city, at mga barangay workers na 24/7. Minsan talagang nakakalimutan natin magpasalamat sa inyong lahat. Pero kayo ang 24/7, kayo ang frontliners. Ang mabigat po pagka massive, di ba? Katulad po ng mga linog or earthquake sa Mindanao, or kaya yung mga bagyong grabe talaga like Yolanda or etong massive flooding, yung mga tumutulong sa atin sa barangay level for example, marami sa kanila biktima din ang pamilya, pero nandun pa rin sila at pumapasok at tumutulong sa atin, no? So ililink ko lang sa ating purpose, no? So we started out by saying purpose is the original intent. Yan po ang sinabi ni Jeremiah Belica. Si Pastorni kung tawagin, no? Ang sabi ko naman po, yan ay the why, no? Pag ginugol nyo, what is purpose, yun yung bucket or why, di ba? Tapos binanggit po natin, galing to kay Dr. Miles Monroe, na yung purpose mo ay pwede kang bantayan, can guide you, can guard you, di ba? Ang example dyan, yung mga atleta na nagtre-training, hindi umiinom, disiplina, tutulog ng mabuti, kumakain ng masustansya, hindi yung sobrang tamis or sobrang alat, dahil sa alam nila na meron silang purpose or meron silang goal. So yung idadagdag ko today, tama-tama, si Pastor Dominador Corpus, ang aming chairperson dito sa Taguig ng ating pastoral community at pastoral movement po. Ang purpose po ng isang tao, or purpose in general, can also lead to knowledge, understanding, and wisdom. Wala po tayong duda, regardless kung ano ang ating religion, ang knowledge, understanding, wisdom ay galing sa Panginoon. Pero bakit ko po nasasabi na sa purpose? Norman Bacus from Bulacan. God bless you guys. Prayers pa rin. At sana talaga po yung long term, maayos na po. At yung talagang yung master plan, hindi lang sa flood control, but yung engineering intervention at infrastructure program, napakagandang lalawigan ng Bulacan, pero napakaraming opportunity, pero napakaraming kailangan gawin din. So si Marine D.A. Farmer, galing sa, how do you pronounce it? Duisburg? D-U-I-S, Duisburg, Germany. So yan. Doon sa taga Germany, ano ang coconut plantation sa German? Paano mo sabihin sa isang German halimbawa? Yan na naman yung mga joke nitong si SP. Yan ang sinasabi ko eh. Hindi joke pa eh. There's a lot of coconut plantation. O, sabihin mo, in the Philippines, maraming Nugan. Yan, Nugan. Yan. German ng coconut plantation. Shalom, Danes Chato. Yan. Nasa Israel ka ba? Shout out, watching you from here. Flag ba ng Singapore yan? Yan. Rowena Desabile from Jensan. Maayong gabi sa kaninyong tanan. O na ang may pangutana kung kinahanglan na sagutin ko ang ibang mga issues na tinatapon sa atin. Sa lahat po, kailangan talaga may accountability at sinasagot yung mga issue, pero tandaan po natin may akmang oras at panahon. Ngayon po na kaliwat kanan po yung disaster at calamity, tuloy-tuloy pa rin po yung ulan sa ibang lugar, pagbabaha. Let's focus on what we can do to help each other. So part of purpose of people is to help each other. Sabi ng Diyos, kung hindi mo mahal ang kapwa mo, hindi mo rin mahal ang Diyos. So let me address myself to Christians, di ba? Sabi sa 10 Commandments, to love God above everything and everyone. Tapos ang nakalagay dyan, Kapitan Harry Pautin, Assalamualaikum at God bless you. Kamusta ba sa inyo sa Maharlika Village? Alvin Santiago, brother, God bless you. Keep praying about the truth and how we can all help not only uncover the truth, pero yung tunay ng reforma. So, binabanggit ko po sa inyo yung purpose, di ba? So sabi, love God above everything. Then love others as you love yourself. Okay, when you love others, you're also loving God. Kasi sabi ng Diyos, kung hindi ka marunong magmahal ng iba, hindi mo rin ako mahal. So kung mahal mo Diyos, mahal mo rin ang iyong kapwa. So part of our purpose yon is to help each other, to build communities, di ba? We are meant to have a family, a clan, a tribe, a community, a barangay, a town, a PTA, Parent Teachers Association, Homeowners Association. Sabi ni Brother Alvin Santiago, purpose is the reason for being. Yan. So idadagdag natin yan. Ha? Sabi ni Brother Jeremiah Belica, original intent. Sabi po ng Google, the why. Sabi naman ni Brother Alvin, sorry, lumampas na. Yan. Lai de Guzman, good evening sa inyo. Ruth Hernandez, stay safe po. Stay safe lahat ng ating mga kababayan. Bibet Lantanoya, taga Germany din. Algorithm lang kaya yun. No? Minsan pag may binabanggit ako, halimbawa taga Sultan Kudarat, Mindanao, dumadami po yung nanonood na galing sa Sultan Kudarat. Minsan binabanggit ko Middle East, let's say UAE o Israel. Dumadami din. Heaven C, nice to see you again. Sentino, Adrian, from South Korea. Nilda Prado, from California, USA. Yan. So guys, pag ganitong flooding, what can we do to help each other? Napakahirap po kasi minsan magkakapitbahay, syempre sa isang lugar, yung iba may second floor, so pwedeng tulungan yung iba na doon muna sila, di ba? Or kaya yung iba mas well-stocked yung kusina kaso sa iba. So let's say hindi ganun kataas ang baha, pero hindi naman kayo makaalis. So yung makapagbigay ng konting bigas or canned goods, or for example po, no, si Lani, isa po siya sa mayor na talagang doble, triple ang isip, talagang dinidiscern niya bago mag-cancel ng classes. Kasi nga, yung learning ng mga bata. But syempre, yung safety nila, yung health nila, napaka-importante din. Ting Ishii Arkion from Japan naman. Ilocos Norte, kamusta po kayo dyan? Gabriel, Mimi Salaya, laban. God bless po, laban po tayo. So guys, yung sinasabing pwedeng itulong, there's always something there. So for example, kuya ka,
let's say your senior high school, may kapitbahay ka, kapatid, pinsan, na wala siyang klase, pero pwede mong turuan, i-tutor. Or kaya ikaw may gadget, may tablet ka, siya wala, di ba? So, i-share mo. O kaya pareho kayo may tablet, nakikita mo yung pinapanood niya or games niya, hindi naman po educational, di ba? So, Kapitan Leo Best, God bless you. Kamusta mga taga West Rembo Taguig? God bless you din, Consiala IB, Dizon, nice seeing all of you kanina. Watching, si Greg Sabio from California din, God bless you too. Watching from Dubai, UAE, si Dalian Dizon, yan. So guys, dagdag sa ating purpose today is that purpose can give you knowledge, understanding, wisdom. Why? Because when you ask why, what's it for, nagkakaroon ka ng knowledge. And once you have knowledge, nagiging curious ka, tama ba gamit o hindi, you long for understanding. Siyempre yung wisdom, isa pa yan. Alaykum salam from Holo, Sulu. Mga kababayan natin dyan. Sorry po, ang bilis, hindi ko nabasa name mo. John Magno, Dangilan, God bless you. EJ, Inana, God bless you too. Susie Santa Cruz from Hong Kong. Napakarami nating kababayan dyan sa Hong Kong. Parang nakita ko, mainit, maulan din sa inyo. No? Pero iba ata yung, yung rain warning sa inyo. Pero lately daw, grabe din, no? Ian Arojo Liporda. Ano na naman? Ito, purpose na naman. Ava, Victoria, ang ating SK sa aking kabarangay. God bless you. So guys, Michael Sanchez Jimenez from Dubai. Hindi po ako magtatagal. Isa-summarize ko lang po, ha? Purpose, the why, the original intent, yung bakit. Kailangan alam natin yan. Lord, anong purpose ko? In general, may purpose ang tao, but ikaw mismo, hindi ka aksidente. Kung may katabi ka, kung katabi mo nanay mo, o asawa mo, o katabi mo ang classmate mo, barkada, pakisabi sa kanya, hindi ka aksidente, may purpose ka. Di ba? May dahilan ka kung bakit binigyan ka ng buhay ng Panginoon. Antoinette Cinco from Abuyog, Leyte. Yan, ayaw kalimti. No, wag mo kaming kalimutan dyan sa Leyte. Abdul Ali Sabay Golifardo, hello from Palawan. Yan. May iiyak na naman daw, sabi ni Randy. Nakakaiyak talaga sitwasyon natin, but we always have to look at the positive. So we're talking about purpose, but we're also talking about one of our purposes is to love God and love each other. And part of loving each other is to help each other. So times of calamity, bayanihan, sense of community. Leia Perez, good evening sa iyo. Maria, Frances, God bless you. Nadet Bulos from Quezon City. Kamusta na sa Quezon City? Yung Quezon City po napakalaki. So mas maraming baha for many reasons, including po yung river sa dam, but also napakalaki compared sa ibang mga cities natin. Lenenet Rufino from South Korea. Daisy Daguhoy, good evening. Watching from South Korea din. So guys, hindi ako magtatagal kasi medyo marami pang gagawin. Magbabasa pa. Sila ni maaga matulog kasi 5 a.m. gising na yon. Romel Guevara, mabuhay sa inyong ministry na binigay ng Panginoon sa inyo dyan sa United Kingdom. God bless you. Hindi na ako mag-i-English. Watching from Israel, si GGC. So shalom sa iyo. No? Good night everyone. God bless. Pray for the country. Pray for the Senate. Pray for us. Tandaan nyo, with prayer, put a step to your faith. Any small thing na pwede natin gawin natin. Sabi ni Pastor ni Jeremiah Belica, God is a God of purpose and divine plan. He has a strategy. Ramel Garces, nakafollow ako sa wakas sa inyo, Sir Alan. Thank you po. Noki Daan sa Japan. Ayun na nga mga kababayan, nag-shoutout na ho itong si Senator Alan Peter Cayetano. Balik ko tayo dito kay Amoy Chico. Ayan, muli pong nagbabalik ang programang Amoy Chico. Dito lang po yan sa 105.92 FM. At of course, mapapanood kami delayed telecast sa 1PH. Bago tayo magpatuloy, basahin po muna natin yung comments po ng ating pong mga taga-subaybay, ng ating pong mga kapatid. Galing po kay Chris Zia. Sabi niya, wow, matagal ko nang hinihintay na mapadala sana yung show nyo, attorney. Kaso natapat naman sa uwian ng mga bata. Ha, di ko na makikita na may pagbabago. Parang lahat lumalala. Ayan, maraming salamat, Chris, ha. So ngayon, problema pa pala, kasalanan ko pa pala yan. Yung show namin ay hindi pasok doon sa schedule mo. But seriously, maraming salamat. Sabi naman ni Hill Comendador, good PM po, Idol Attorney Edward Chico. Share done po. Salamat po sa pag-share po ng pera sa impeachment. Ang problema daw natin, baha. Share done po. Salamat po sa pag-share po ng aming po programa. Nakakataba po ng puso yan, lalo't maliit lang ang bayad natin dito. Joke lang po yan, biro lang po yan. Very generous po ang ating TV5, ang True FM. Sabi naman po, Ganon. General, pwede ako dyan. ni Menchi Silvestre, bagong bisyo sa hapon, Attorney Edward Chico. Sabi naman ni Conan Edugawa, present sa first episode. Ayan. Kung sakali mo magkakaprograma tayo, sigurado sa mag-a-apply ako sa SMNI. Doon ako mag-a-apply, siyempre. Diba? Doon tayo punta dyan. SMNI number 1. Sabi ni Hill Comendador, nagsasayang daw ang government ng pera sa impeachment. Ang problema daw natin, baha. Sabi naman ni Gina Vergara, naku, attorney. All caps pa yung naku niya. Halatang may gigil. Sabi niya, kung nandyan si Ate Jen, nagkagulo na naman kayo sa Mima Ropa na yan. Oo. Hindi mo nga sinabi ko ang ining Mima Ropa, sinasabi ko nga, i-text nyo kung ano Paano ko magko-comment dito. Sabi naman ng isa pang texter natin, gusto ka namin Kuya Ed Chico, fair ka sa komento mo. Oh, grabe naman. Sobra na yan, ha. Sabi ni Nico Caballes, hi, attorney. Yun ang niya, yun talaga yung bentahin itong si Sir Attorney Edward Chico sa mga manonood. Kaya kahit tayo pinapanood natin siya Ngayon, siya, ngayon kung papanoorin mo naman si Palsis, ang problema kay Palsis, hindi niya pa bunga niya, na siya, piklawan, dilawan na. Ito alam ko, alangan itong si Attorney Edward Chico, pero yun confirm.
Hindi ko alam kasi kung dilawan si Atty. Edward. Kasi pagka sumasalansan siya, gitnang Ni gitna. Edward Amoy Chico. Tama ka, Idol Ed Chico. Kalaban lang ang kinakasuhan nila. Sa mga kapatid, sa punto po ito, makakausap naman po natin sa Biglang tumigil sa pag-shoutout si Sir Edward, si Atty. Edward Chico kasi yung mga nagko-comment para mga DDS eh. Ayan ang mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa Page of Big. Mag-ingat po kayo lahat. Malalatan Linya ng Maraming salamat mga kababayan. Shoutout kay Atty. Edward Chico dito kay Senator Alan Pipageta.